Banat by the one who says napakahilaw pa daw po di umano ni Mayor Vico Soto to be our leader in this country ay tatakbo sa 2028 senatorial election. Yan po ang nakita po nating write-ups. Actually, hindi po ito write-ups. He posted it on his social media account, particular nga po sa kanyang Facebook account. At talagang nabigla po tayo mga kaparokya dahil nag-announce or tila nag-post nga po ito na tatakbo siya bilang senador sa 2028. So, ang tigas din ng mukha mga kaparokya. At basahin natin mga kaparokya yung comment sa kanyang pinost. Yes, of course, puro positive ang mababasa natin sa comment section ng Facebook account or sa pinost nga po nito. At meron nga pong nagsasabi na malaki daw po ang chance ni Banat Bay na manalo sa 2028 senatorial election. At meron din nagsabi dito mga kaparokya, kayo ang nagpapagulo sa Pilipinas, tapang din naman ng hiya mo, ano? Ginagamit niyo taong bayan. Kung totoong panig kayo sa sinasabi niyo taong bayan, huwag niyong harangin ang impeachment ni Sara dahil ang involved ay yung pinagsama-samang tax ng sinasabi niyong taong bayan. Kung walang tinatago, harapin ang akusasyon. So, tama po ang sinabi ni Ray De Palma na kung wala pong tinatago ang sinusuportahan nilang politician na si Sara Duterte or Vice President Sara Duterte ay wag pong harangin ng mga kaalyado ni Sara Duterte, lalo na sa Senado, ang impeachment. Dahil natutunugan nga mga kaparokya, umuugong yung bali-balita na ikukudita daw po di umano si Senate President Tito Soto para maharangan or harangin ang impeachment kay Sara Duterte. So kung talagang para kayo sa taong bayan, ay bakit haharangin ng mga kaalyado ni Sara Duterte ang impeachment against her? So, puro positive mga kaparokya yung mababasa sa comment section ng Facebook post na ito ni Banat Bay. At meron din nagsabi dito mga kaparokya, dyan makikita na 80-80 ang DDS. 80-80 means bobo po yan mga kaparokya. Sana hindi po tayo ma-demonetize ni YouTube sa mga words natin. Ito po talaga kasi yung iniiwasan natin, yung mga mapangit na words na ating binibigkas. So sana palagpasin po ito ni YouTube. So yun nga po mga parokya, halos lahat ng mababasa po dito kay support kay Banat Bay. Well, mga DDS po kasi ang mga nag-comment dahilan kung bakit supportado po nila si Banat Bay. Pero kung ako ang tatanungin, definitely hindi ko po iboboto si Banat Bay. Unang-una ay wala naman po siyang kredibilidad para maging isang senador or kahit barangay captain lang mga kaparokya, ay wala po siyang credibility to handle yung isang community. Paano pa kaya sa Senado? But in fairness naman po kay Banat Bay, he has right to run in Senate. Kasi ayon nga po sa Constitution or sa Election Code, anyone naman po pwedeng tumakbo basta marunong kang magsulat at bumasa. Yan yung bagay na para sa akin ay dapat po talagang palitan. Yung nakasulat sa Constitution or sa batas na pwedeng tumakbo ang sino man basta marunong bumasa at marunong magsulat. Dapat yung talagang degree holder, hindi lang yung basta-basta degree holder, talagang nakapagtapos with high honor. So yun yung dapat or karapat dapat na tumakbo or manilbihan dito sa ating bansa. Hindi yung basta lang na marunong kang magsulat or marunong kang bumasa dahil kaya lalo tayong napag-iiwanan ng ibang mga bansa sapagkat ang pangit ng sistema pagdating sa politika dito sa Pilipinas. Kaya in fairness naman po kay Banat Bay ay karapatan niya naman po tumakbo
bilang senador. But sana tumakbo na lang siya sa marathon kaysa tumakbo bilang senador. Masusuportahan ko pa kaysa sa kanya yung tumakbo bilang senador last senatorial election noong 2025 na si Mark Gamboa dahil mas may credibility pa yon kaysa sa kanya. So siguro mga kaparokya, he posted it maybe out of frustration dahil iniisa-isa na nga po or unti-unti na nga pong iniisa-isa ang kaalyado ng mga Duterte. Unang-una yung matunog na impeachment against Sara Duterte. And of course, yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa, which by the way mga kaparokya, napaka-unfair para sa mga taxpayers sapagkat pinapasweldo natin yung isang senador na hindi po pumapasok sa Senado, hindi po nagtatrabaho. So napaka-unfair po nun para sa atin. But again, I don't support Banat-Bay dahil wala naman po itong kredibilidad. Baka manggulo lang po ito. Feeling nito mga kaparokya, siya yung magiging savior ng mga Duterte kung tatakbo nga po siya bilang senador. Which is, sa palagay ko naman, ay hindi po ito mananalo. Oo, maraming mga DDS but I don't think na lahat po ng DDS, lahat ng Duterte supporter ay iboboto si Banat-Bay. Pero for sure, yung mga against sa mga Duterte ay hindi nga po iboboto si Banat-Bay. Sana tumakbo na lang siya ng marathon. Dahil para sa akin, kahit sa homeowners or barangay ay hindi po mananalo si Banat-Bay. Unang-una, credibility-wise ay wala nga po siya. Ang alam lang po nito mga kaparokya ay mangkundina ang manira. Yan po ang alam ni Banat-Bay. Pero yung mapagkakatiwalaan, wala po siya noon. Hindi po mapagkakatiwalaan ang isang Banat-Bay. So good luck na lang sa kanya kung tatakbo talaga siya sa Senado by 2028. Samantala mga kaparokya, may nakita din po tayong post coming from Marites Station na may 267,000 followers na kung saan mga kaparokya ayon dito. Fitting ba sa kanya na maging president if ever na humabol siya for president? So hindi ko po masyadong maintindihan yung sinabi niyang if ever na humabol siya for president. Siguro ang ibig niyang sabihin dito mga kaparokya, kung maisusulong nga po yung pagbaba ng age limit na pwedeng tumakbo bilang president na from 40 years old ay gagawing 35 years old ay willing ba or bukal ba sa puso ninyo or fit ba sa kanya bilang maging presidente ng ating bansa at iboboto ba natin si Mayor Vico Soto na maging leader ng ating bansa if ever nga po na pwede na po siyang tumakbo. If he would run for president, would you vote for him? Sabi dito. Yes, definitely 101 million% po na iboboto ko si Mayor Vico Soto. Dahil in 9 years bilang mayor po ng lungsod ng Pasig, pinakita po talaga nito na isa po siya sa maituturing na very credible young leader na talagang pinakita ang husay, pinakita ang tapang para labanan ang korupsyon sa lungsod ng Pasig. Wala pong ni isang para sa akin na public servant except Leni Robredo na po pwede nating sabihin na ihahanay nga po natin kay Mayor Vico Soto. Wala pa po tayong nakikitang public servant na ginawa ang tungkulin bilang isang politiko. Hindi nga po politiko ang pwede nating i-term or itawag kay Mayor Vico Soto, kundi public servant. Sapagkat talagang pinagsilbihan niya ng bukal sa puso, ng may malasakit at pagmamahal ang constituent nito sa lungsod ng Pasig. So why not na hindi po natin iboto si Mayor Vico Soto dahil malaki nga po ang na-contribute nito sa bayan. Malaki nga po ang naitulong ni Mayor Vico Soto
which is kahit papaano ay ginagaya na nga po siya ng ilang mga politiko dito sa ating bansa. Yung ibang politiko dyan ay ginagaya na lang po ang style of governance ni Mayor Vico Sotto. Nung hindi pa po nag-exist si Mayor Vico Sotto na against sa trapo politiko, na against sa mga epal, ay marami pong politician dyan na grabe ang epal. Kumbaga, makikita mo ang mukha sa kung saan-saan. Makikita mo yung mga project na nakapaskil ang kanilang mga pangalan. But iniba po ni Mayor Vico Sotto ang sistema ng politika kahit papaano dito sa bansa. At yun nga po mga parokya, basahin po natin ang ilan sa mga comment dito. Sabi dito, hindi dahil underage pa siya. Kung 40 years old na siya, iboboto ko kung tatakbo siyang president. So sabi dito ay iboboto daw si Mayor Vico Sotto, but hindi pa dahil wala pa nga po siya sa tamang edad. Ito naman po mga kaparokya ay kung nasa tamang edad naman po si Mayor Vico Sotto. Sabi naman po ng isa sa mga nag-comment na si Dennis Martinez, not yet time for president, focus muna sa Pasig City and more experience. President is bigger responsibility, which is tama naman po, malaki nga po talaga ang responsibilidad ng isang presidente. But mag-focus sa Pasig, well, 9 years in Pasig being mayor or alcalde, ay tingin ko sulit ang kanyang pamumuno sa lungsod ng Pasig. Sabi naman po ni Evelyn Sizo, naku, Sotto na naman yan. So anong problema sa Sotto? Si Tito Sotto ay very credible. Being Senate President, maganda ang ginawa at itinaas nga po ulit ang moral ng Senado buhat ang siyang naging leader ng Senado. Huwag magmadali, baka di mo kayanin. So, disagree po tayo sa sinabi nito na baka hindi kayanin ni Mayor Vico Sotto na patakbuhin or maging presidente. Ayusin muna niya matinding traffic dito sa amin sa May Rosario, Pasig, saka muna siya umambisyon. So, ito yung mga irrelevant na comment na pati traffic ay i-connect. Ang traffic po hindi lang po sa Pasig, sa buong Kalakhang, Maynila po, traffic po talaga. Kahit saan po ay traffic at kahit sino pa po ang umupong mayor or presidente ay hindi po maiibsan ang traffic. Kaya mas maganda po talaga ay gumawa ng isang batas na pipigil sa pagdami nga po ng sasakyan. At ang problema pa dito guys, maraming mga tao ang hindi sumusunod sa batas trapiko. Yan ang isa sa problema. Dapat po talaga ay mag-implement ng maayos na pamamalakad when it comes sa batas trapiko. So marami, big no, puro no. Siguro mga against kay Mayor Vico Sotto ang mga nag-comment dahilan kung bakit ayaw po nila tumakbo si Mayor Vico or ayaw nila maging leader si Mayor Vico Sotto ng ating bansa. Well, sa akin mga kaparokya, in 9 years being a mayor of Pasig, pinatunayan niya po ni Mayor Vico Sotto na karapat-dapat siya sa kanyang posisyon. So kung nagawa niya na ma-improve at mapaganda ang lungsod ng Pasig, not perfectly, wala naman pong perfecto, pero kitang-kita naman po mga kaparokya na being a Pasigueño ay talagang mapaproud ka sa ginawa ng city mayor nila. Kumbaga, binoost ang moral nila bilang Pasigueño. Itinaas ang moral ng mga Pasigueño buhat ng pamunuan nito ni Mayor Vico Sotto. More projects, more programs, talagang priority nito yung infrastructure, healthcare, education, maraming mga out of the box na pinagagawa si Mayor Vico Sotto para mapaganda ang lungsod ng Pasig at hindi naman po kikilalanin ng international organization ang husay nito kung hindi magaling si Mayor Vico Sotto. Ibig sabihin lang nito mga kaparokya ay kayang-kaya ni Mayor Vico Sotto
ang pamunuan ang ating bansa. Dahil, bakit kanyo mga parokya? Dahil si Mayor Vico Soto ay very optimistic. Napaka-positive na tao po ni Mayor Vico Soto. At naniniwala ako na si Mayor Vico Soto ang isa sa makapagbabago ng ating bansa. Hindi man po 100%, at least meron pong mababago kapag si Mayor Vico Soto ang mamuno sa bansang Pilipinas.